Ano namang issue nito? Kay Kabong ulit ito eh. Police, yalla. Sir, what happened, sir? Okay, police. Ano kaya ito? Ang video ano? Down. What happened? Saan masag... Inano ka ng amo mo? Yung itim sa ulo nila, Oh. ganun ako. Tingnan ko nga. Tapos pinush niya ako kasi papirmahan ko daw yung papel. Ang nakalagay sa papel is yung cellphone ko na amount na 1,500. May utang daw ako sa amo kong Hala, babae. abusit ng amo mo. Tapos may utang pa daw akong 850. Yun na daw yung pag-uwi daw ako ng Pilipinas. Wala daw akong dala, kundi passport lang. Ayan. Oo. Tapos sinaktan ka. Oh, hindi mo na ako pinirmahan sa amo kong babae. Dumating na yung asawa niyang lalaki. Ayun yung asawa niya yung nagpo sa akin, napapirmahan ko. Tapos tatamay ko. Hala. Tapos itatamay ko daw. Oh. Hindi ko siya napipirmahan. Parang hindi yata aware si Kabong dito sa video na to. Saka sa issue ni Kabayan. Kasi kung pagmamasdan nyo, tiintindihin nyo yung post ni Kabong. Ate, yung nasa video sa Jeddah, kung nakauwi ka, paki-message po ako. Gusto namin malaman ka na kung okay ka na ba. 'Di ba? Paano pala kung matagal na to, Bong? Kahapon to viral, 'di ba? Yeah, hindi, noong 23, February 23. Oh, viral eh. Pansinin nyo, no, walang idea si Kabong kung anong issue nito. So, she just posted it. She just posted it. I don't know. Ano kaya ang siguro gustong tulungan ni Kabong? Siguro gustong tulungan ni Kabong. Pinipili niya ako. Ano, para saan yun? Tinanong mo sana kung para saan yung tanmark na yun. Yun nga yung para sa nag-ano na ako nga yung Kabong, ilapit mo kay ano yan, sa party list na ini-endorse mo. May ini-endorse si Kabong na 2 party list eh. Ilapit mo dun. Ano nga ba yung ini-endorse niya? Kabayan party list, tsaka ako OFW. 2 party list sinusuportahan niya. Okay. cellphone ko, ibigay ko daw sa kanila. Uuwi ako ng Pilipinas na walang dala daw. Bakit? Ewan ko. Wala, bawal. Tapos sabi nila, nagnakaw daw ako. Nag-video siya sa akin. Sabi niya, na, yung amo kong babae, nag-video, sabi niya sa akin na bakit ka nagnakaw? Hindi ako umimik dun sa video niya kasi gusto niya sabihin ko na pipilitin niya ako magsabi na nagnakaw ako. Paano ka nakatakas? Yung pinto sa mabilis lang kasi yung kasi yung mga alaga ko, pagpapasok sila, pinaano lang nila. Pinupush lang nila, kaya ginaganon ko, tiniming ko nung sa exit, tiniming ko yung may lumabas sa exit, ginanon ko para yung tugma, magkatugma yung boses para makalabas ako, hindi nila mahalata na lumabas ako. Anong gagawin ko? Baka mapatay ako doon, na ako sa kanya. Hala ko. Yung cellphone ko tsaka yung passport ko. Saan yung inano mo? Saan yung ano mo? Dito, May anong tawag sa Tagalog yun ah. Lamat? Okay. Let me give my reaction lang and my own opinion ate I do not know if nasa na tong OFW na to. Hindi ko rin alam, wala naman nung pangalan eh. Okay. Sabi niya pinagbintangan siya ng amo. Tama? At meron pa siyang pasa na pinakikita. Tumakas. So pag tumakas kayo, saan tayo dapat pumunta? 23. Ha? Sa pulis. Alam mo, pag yung bintang-bintang na yan, walang ebidensya, pakakawalan kayo ng pulis. Okay. Ang sistema dito kasi, kapag tumakas ka dahil pinagbibintangan ka ng amo, mas lalakas yung kutob nila. Do you understand? Mas lalakas ang ebidensya ng mga yan. Okay. Pag tumakas ka, 2 magiging kaso mo. Number 1, hurog. Number 2, yung so-called gawa-gawang issue na nagnakaw ka. 'Di ba? Pero halimbawa yan, kagaya niyan, parang sinaktan pa yata si ate. Bukod sa pinagbibintangan siya, sinaktan siya, tapos lumabas siya ng bahay, tumakas, dapat dumaretso ka ng pulis. Uunahan mo.
Di ba? Unahan mo. Diretso tayo ng pulis, gano'n. Itatawag naman sa polo yan eh. Itatawag ko yan sa polo na, merong nakakulong dito. Kagaya ng mga nahuling bakla sa Jeddah. Tinawag sa pulis yun. Tinawag sa consulate yun. You have a Filipino national here. They are arrested because of immorality. They were working in this company. Sinasabi naman nila yun. Pero again, dapat buo loob mo. Kasi pag tumakas ka, dapat alam mo yung pwedeng maging consequences and how to solve the magiging consequences. Okay? Inano niya ako. Pinalo ka niya. Oo, pinalo niya ako. Sabi niya, bakit ako nagnakaw? Sabi ko, hindi ko naman yun ninakaw. Pinagbibigay man yun. Tapos yung mga alaga ko, pagpapasok sila, pinaano lang nila. Pinupush lang nila. Kaya ginaganon ko, tiniming ko nung sa exit. Tiniming ko yung may lumabas sa exit. Ginanon ko para yung tugma, magkatugma yung boses para makalabas ako. Hindi nila mahalata na lumabas ako. Anong gagawin ko? Baka mapatay ako doon. Kita mo? Lumabas siya ng bahay, di ba? Tumakas, tumalon pa yata siya, pinapipirma yata sa isang papel niya na di pinirmahan about sa pera. Tama yung ginawa niya. Never sign a paper document na hindi nyo naiintindihan at hindi, kung naiintindihan nyo man, at ito'y gawa-gawa lang, never kang pipirma. Kasi the moment na pumirma ka, tapos na laban. Diba? Tapos na laban, which is true. Totoo yun. Never sign a document. If the document is in Arabic context, never sign that document. Hindi mo naman naiintindihan. Dapat may translation yun. Diba? Ang tanong, kung may translation ng English, naiintindihan kaya ng mga OFW? That's another story. That is another story. I do not know. Diba? Ay, nako, ang hirap ng buhay na to. Pag mga ganyan, dapat po talaga buo yung ninyo. Buo yung pasya, buo po yung inyong loob na harapin ang mga problema, consequences, at dapat alam niyo po yung gagawin ninyo para malusutan yung kaso. Pinagtataka ko, dito kasi sa video na to, ayan dito, pinagkikita na may kasama siya. Sino tong kasama niya? Sir, what happened, sir? Delikado yung ginawa nung OFW tinatanong Sir, what happened, sir? Delikado po yun Delikado yun. Pag mga ganyan, huwag kayong makikialam. Huwag po kayong makikialam sino kaya yung lalaki na yon? Ano kaya ito? Ang video mo. Ayan sabi pa ng OFW isa, videoan mo. Paano kung binalikan sila, yari din sila. Damay sila dyan. Diba? Bawal po yung ganyan Pagbibideo ng ganyan, may nakikita kang komosyon, nakikita kang aksidente sa Saudi Arabia, bawal yun. Bawal na bawal po yan I'm giving you the tip, Never do that. Never do that. Although naiintindihan natin na yung kanilang hangarin is to spread somehow, maybe to help the worker, pero yung gawa, yung action is wrong Diba? That is wrong. That is against the law. So hindi dapat binibidyoan yung ganyan. Tapos may kasama pang bata. Sino kaya yung karga niyang bata? Down. What happened? Saan inano ka ng amo mo? Yung Putol Diba? Putol yung video Sabi nung amo, what happened? And then, ito na yung side ni worker. Siguro, pinatanggal. Siguro, napansin na ng amo na bakit may camera, may cellphone. Siguro, ganon. Pero this is a very, very
Alarming, ha? That's very alarming. Ngayon, kung sino man na nag-upload nito, ano ng balita? Ano ng balita dyan sa worker natin? Sa kabayan natin? Ay, kita nyo ba yung mga number na to? Ayan, no? Kung meron kayong kailangan, tulong, ano man ho, tawagan nyo, i-message nyo. May Viber ba kayo? May WhatsApp ba kayo? Siguro naman may mga WhatsApp kayo, no? Ayan po, oh. Okay? Sa pagme-message po sa gobyerno, kailangan todo rekado na. Hindi yung ano lang, hindi yung salita lang, tulungan nyo po ako. Hindi ganon. Pag manghihingi kayo ng tulong sa gobyerno, kailangan po kumpleto. Ako po yan, nagtatrabaho sa Saudi Arabia. O, kung saan man. Ako po ang agency ko po ang telephone number ko po ay taga kung saan ka, sa Pilipinas o sa Saudi man. Location ninyo. Tapos sabihin nyo yung buod ng inyong storya, ng inyong concern.